Hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. At nagagalak tayo sa Panginoon dahil sa kabila ng mga di magagandang nangyayari, especially sa kalusugan, ang daming mga may karamdaman. Talagang masasabi natin sa prayer frontliners ay talagang umuusok yung mga prayer request about healing. Patuloy tayo sa Panginoon. Amen po. Ano man ang kalagayan, ngayon po ay panahon ng ligligan. At alam ninyo, kapag katulad sa amin, sa harap namin, may chiko kami. Pag yan ay namamatak, ibig sabihin magulang na. Noong mga panahong una, kami po ay dumadayo pa sa kanluran. Alam niyo po ba madaling araw? Madaling araw, may pangkar ho. Pangkar. Ano yung pangkar? Yun ho ay malaking sinag ng ilaw, na gamit ay digaas, Ibig may daladala yun, ang hahanapin ay chiko. Iniuulam ho ang chiko. Ngayon ho namamatak ay wala hong na parang nangingilaw wala hong Pag namamatak, magulang na. Matured na, Pati humangga, madaling araw din, pinupunta ho dyan sa bundok. Itong aming t-shirt, binabaliktad ho namin yan. Yung kamay na t-shirt, aming binubuhol at inilalagay doon ang manggang hinog. Piko, pahuhutan, at saka kinalabaw. Nakaka-relate ba yung iba? Pero ngayon, bihira na wala na. Pag namamatak yan, magulang. Hindi bawal manglimot ng hinog. Bawal lang iaakyat at pahihinugin. Bawal yon. Pero sa Bible, alam nyo, mapalad silang nananatili hanggang wakas. May ligligan ho sa panahon ngayon. Persecution. Bibitaw ba? Mga pagsubok na mahirap maintindihan, maunawaan. May nagtanong sa akin, Pastor, bakit ito nangyayari ito? Mayroong ganun talaga. Yung tila ba tahimik ang Panginoon sa ating pangangailangan. Malalaglag ba? Buti kung malaglag, matured. Hindi, sa pananampalataya, pag nalaglag, hindi matured. Sa panahon, sa huling araw na ito, sabi doon, lalamig ang pag-ibig ng marami. Ang panalangin natin, mga kapatid, hindi yung tayo ay humawak na mahigpit sa Panginoon. Alam niyo ba kung bakit? Kasi hindi lagi tayong malakas. Hello? Hindi lagi tayong malakas. Ang prayer natin sa Panginoon, Lord, hawakan mo palagi ako. Kasi ang Panginoon, laging malakas. Opo. Sa huling araw na ito, lagi tayong pahawak sa Panginoon. Kasi nakakapanghina ang nangyayari sa paligid, nangyayari sa buhay, mga hindi maipaliwanag na marami tayong bakit sa ating buhay. Pero isang bagay na ang ating alam mula sa salita ng Diyos, laging mabuti ang Diyos, laging maganda ang kanyang plano, hindi siya nagkakamali. Kaya ang ating prayer, hawakan mo po ako palagi. Hawakan mo po ako palagi. Bago ang salita ng Diyos, tayo muna pimanalangin. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, sa panahon ng pagliglig, sa panahon ng mga mabibigat na pangyayari, sa mga persecution, sa mga di maunawaan na sirkumstansya, ang aming panalangin, Lord, hawakan mo po kami. Hayaang laging magliwanag ang inyo pong kalikasan, ang inyong katangian sa amin pong mga buhay. Ang makita namin ay yung kalakihan ng inyo pong pag-ibig at kagandahang loob.
na sa kabila ng mga di kaaya-ayang mga pangyayaring ito, O Diyos, tulad ni Job, na natiling nagtitiwala sa kabila ng di magandang nangyari sa kanya. Maraming salamat. At sa iyong salita na aming pagbubulayan, kayo po ang mangusap ng maliwanag sa aming mga puso. At hayaan ang bawat isa ay kilusin ng iyong salita. Maraming salamat sa inyo pong patnubay sa banal na Espiritu na mangungusap. At dalangin namin ang aming puso ay maging handa. At ito, O Diyos, ay maging matabang lupa, tulad ng matabang lupa, na kapag itinanim, ito ay lalago at magbubunga. Maraming salamat po sa inyo po namin. Itinitiwala ang lahat ng ito, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Ipag-pray po ninyo kami sapagkat sa linggo, wala po kami dito. Meron pong preaching engagements na gagawin. Dinner, couples, dinner fellowship at sa February 14 yon. And then the next day ay magpipreach naman tayo linggo. Sabado yun, tapos linggo ay magpipreach tayo sa Manila, sa Save by Grace. Kaya ipanalangin po ninyo kaming mag-asawa lang ang paroroon sa Sabado ng madaling araw. At idalangin din natin, open pa rin, aking gustong i-announce, yung expository preaching. Meron na po tayong 48 na registered. At kung nais po ninyo na patuloy na magamit sa pangaral ng salita ng Diyos, pag-aaral at pangangaral, ito po ay libre. Magsabi lang po kayo, mag-message kayo at i-add ko kayo dito po sa group chat. Meron na lamang pong 27 o 28 slots. Kaya hanggang 75 lang po kasi libre po ang ating Google Meet. Yung may bayad na Google Meet, ay naku po, yun po ay mahal. Ayun, pwede po kahit ilan yon, kahit 200, kahit 300, pwede. Depende sa subscription. Pero ang ating ginagamit ay libre lamang din. Kaya kung nais po ninyo na kayo po ay paggamit sa Panginoon, ito po ay every Wednesday, 7 to 8 lamang. At bawat subject ay 7 meetings lang. Ulitin ko, 7 meetings lamang. At ito po ay mayroon pong lessons outline na ipapadala by soft copy. Kaya makakatulong po ito yung mga nagnanais na mag-aral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Ngayon po, tayo po ay magbubulay ng salita ng Diyos. Ang topic po ay when God closes the door. Kapag sinarahan ng Diyos ang pintuan. Kapag sinarahan ng Diyos ang pintuan, kung kayo po'y may Biblia, buksan po ninyo sa Genesis chapter 7 verse 16. So very familiar story. Sunue at ang daong. Ito po sa chapter 6 verse 17. Tayo po'y tumayo. Pwede tayong tumayo. Chapter 7, chapter 7 verse 16. Genesis 7:16. Basahin po natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, begin. Ayon sa utos ng Diyos, pagkatapos isinara ni Yahweh ang pinto ng barko. Laging pinagpapala ng Diyos ang kanyang salita. Kayo po'y makakaupo na. Marami pong salamat. So, alam natin ang dahilan kung bakit pinagawa ng Panginoon ng daong Sinue. Very clear yan sa chapter 6 verse 5. Ang sabi doon, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puno ng kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. So matindi ho ang kasamaan. Lumago na ang kasamaan ng mga panahong iyon. Ang sabi nga, inalungkot ang Panginoon nang ginawa pa niya ang tao. Nung una, before the fall, masaya, nasiyahan
Pero ito po, nalungkot siya. Ang konteksto na po nito ay dahil sa kasamaan. At dahil sa grabing kasamaan, sabi sa chapter 6 verse 7, ay nagpasya ang Diyos. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ito pero, sa kabila noon, merong naninindigan sa kalooban ng Diyos. So hindi po siya yung tao na kung ano ang tugtog, yun po ang sayaw. Hindi po. Hindi kung anong ginagawa ng karamihan, yun na rin ang kanyang gagawin. Merong isa. Sabi dito, verse 8, ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. So, sa kasamaan ng mga tao, sa paglago ng kasamaan, meron pong lumalakad sa kalooban ng Diyos. Sabi doon sa verse 13, 6:13, sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko na lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko na silang kasama ng daigdig. Kaya, kailangan gagawa ng barko kasi ang sinabi na paraan ng paggunaw ay sa pamamagitan ng malaking tubig. So kailangan po ng paraan para iligtas ng Diyos ito pong si Noe at ang kanyang sambahayan. Tama po ba? So hindi gugunawin tapos ang ipapagawa naman ay jeep o eroplano. Hindi. Kundi baha. Kaya ang kailangan gawin ay barko. Makikita natin ano ba ang kondisyon ng mga panahong iyon. Sa panahon na ang mga tao ay abala, hindi iniisip na mayroong panganib na darating. Dito po ninyo tingnan sa Matthew 24, 37 to 38. Tingnan muna natin yon. Matthew 24, 37 to 38. Meron bang text? Matthew 24. Tingnan po ninyo. Ang sabi po dito, 37 to 38, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng panahon ni Noe, na mga araw na iyon bago bumaha. Tingnan po ninyo. Parang normal lamang. Ang mga tayo, nagsisikain, nagiinuman, nagsisipag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Yun. Nagiinuman, nagkakasayahan, tuloy. Parang normal lamang. Walang iniisip na merong darating na sakuna. Darating na panganib. Alam po ninyo, dahil sa kalagayang ito, mahabagin pa rin ang Panginoon, binigyan ang mga tao ng tsansa na sila po ay magsisi. 2 Peter chapter 2 verse 5. Yan po ninyo. Hindi lamang daong ang naging project na ipinagawa kay Noe. Anong ginagawa ni Noe? Siyempre, meron siya mga kaibigan. Meron siya mga kakilala. Dahil sa kalagayan ng mga tao ay sobrang sama. Ang ginagawa, 2 Peter chapter 2 verse 5, tiyan po ninyo anong sabi. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa magitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe. Pakinggan ninyo. Maliban kay Noe, anong ginawa pa niya? Na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Napansin niyo? Sabi, nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay. Ibig sabihin, binigyan ng pagkakataon na magsisi ang mga tao. Pero sa katigasan ng puso, maaari pinagtawanan lamang siya. Binaliwala yung kanyang sinasabi. Pero hindi alam ng mga tao, nangusap ng maliwanag ang Diyos kay Noe.
Maliwanag na nangusap ang Diyos kay Noe na mayroon pong darating na paggunaw at ang babala ay very, very clear sa mga panahong iyon. Nayari ang daong. Malaking daong kasi may mga pares din na hayop na kailangang iligtas. At noong pong mayari ito, taon ng binilang, sobrang tagal ng panahon na ginawa itong daong. Sobrang tagal din ng panahon na binigyan ng pagkakataon ng mga tao na sila po ay magsisi. Pero hindi po nila ginawa ito. Ang sabi po sa ating talatang binasa, ayon sa utos ng Diyos, pagkatapos isinara ni Yahweh ang pinto ng barko. Yun ang napakasaklap sa buhay ng mga tao na nasa labas ng barko. Alam natin na nangyari. Nagsimulang umulan. Alam ninyo, ang tubig na malaki hindi galing lang sa taas. Ang sabi ng Bible, sinira ng Diyos ang mga bukal ng lupa. Sinira ng Diyos ang mga bukal ng lupa. Kaya nga lang, sarado na ang daong. Tumaas ang tubig. Gaano kadaming mga tao. Hindi po ito isang lokal lamang, sa isang bansa lamang. Ito po ay mundo. Hello, mga kapatid. Mundo po ito. Hanggang sa ito po ay tumaas ng tumaas. Nasaan na yung panahon na nagiinuman, nagkakasayahan. Siguro, na-recall nila, merong word na ipinapahayag si Noe. Pero, huli na ang pagsisisi. Kaya, lagi natin binabanggit, mas maigi ang pagsisising nasa una kaysa pagsisising huli na. Amen po? Tama po ba? Mas maiging magsisi na kaysa pagsising nasa huli na. Ito po, naisarado na ang daong. Pwedeng tawagin, Noe, ako naman kaibigan mo. Pakibuksan ang pintuan ng daong. Noe, kilala mo naman ako. Kamag-anak mo ako. Ako'y pinsan ni ganito, ganyan. Pwede ba? Noe, hindi ka ba naawa? Ay, nadami na daming namamatay. Pwedeng sabihin. Pero hindi si Noe ang magpapasya na buksan ang pintuan ng daong kasi ang Diyos ang nagsarado ng pintuan ng daong when God closes the door. Una, mamuhay sa kabanalan. Mamuhay sa kabanalan. Ano po ba sabi ng Bible? Without holiness, no one can see God. Without holiness, no one can see God. Iniisip natin ang kabanalan ay yung hindi lamang papatay, hindi magnanakaw. Hindi po yun. Kahit nga po yung appearance na mabuti, ay hindi po appearance ng kabanalan. Gaano po kamatuwid sa paningin ng mga Pariseo at Iskriba ang kanilang mga sarili. Pero tingin ng Panginoon sa kanila, sabi ng Panginoon, para kayong mga libingan. Ang inyong panlabas ay napakaputi, pero sa loob ay bulok. Kasi ganun po ang libingan. Lalo na kapag araw ng mga patay na, ay siya, pagkakapuputi ng mga nicho. Dahil kasi ay pinipintahan. Tama po ba? Pero may nagpipinta po ba ng loob? Palagay kayo po'y wala. Pakibuksan na rin, mapintahan din ang loob. Hindi po, ang naroon po ay bulok, kalansay, naroon po ay marumi. Hello mga kapatid, yun ang tingin ng Panginoon dito sa mga Pariseo. Pero nagmamalaki ang mga Pariseo. Kami nagpa-fasting, kami ay nag-iikapo, kami ay sumusunod sa kautusan. So, ang appearance ng kabanalan, isipin po natin, hindi po ito tungkol sa, hindi po mapatay, hindi nagnanakaw. Yung pong kahit na mabuti, pero ang nakaupo sa puso ay sarili,
para itaas ang sarili, ito po ay hindi matuwid sa harap ng Diyos. Hello po mga kapatid. Kaya kapag ka nananalangin sa mga panulukan daan, ay talaga namang lantad na lantad. Ay bakit sa panulukan daan? Ay kasi marami nakakakita. Ano pong ibig sabihin yun? Nakaupo sa puso, sarili. Kapag ka magbibigay, may tao. Ay di kadami. Ay pero pagka wala, lampasan. Kaya ito po'y nangyari doon po sa Hudyo na binugbog, pero ang tumulong ay Samaritano. Hello? Naalala po niyo yun? Yung parabola na yun. Nilampasan ng priest, nilampasan ng Pharisee, yung Samaritano na tinuturing na kaaway, yun po ang tumulong. Yung appearance mo na mabuti, pero ginawa dahil para i-promote ang sarili, hindi po matuwid. Ano pong kabanalang aking tinutukoy po dito? Pakinggan ho ninyo. Ang pamumuhay sa kabanalan sa panahon nating ito ay kung si Kristo ang nasa trono ng ating puso. Kasi naging banal po tayo dahil sa Kanya. Hello, mga kapatid. Amen po. Naging katanggap-tanggap lamang tayo dahil sa Kanya. Very clear po yan. 1 Corinthians 1:30 to 31. Meron bang text? 1 Corinthians chapter, yan. Kapag si Kristo ang naghari, yan, lalakad tayo sa kabanalan. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo, Jesus, na siyang ginawang karunungan natin sa pamamagitan niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. So ang kabanalan pong ito ay hindi sa pamamagitan ng ating pagsusumikap na gumawa ng mabuti para ilantad ang ating sarili. Kasi yan po ang naging problema noon pa at hanggang sa ngayon na kahit sa kabutihan, ang gusto niyang ipakita ay yung kanyang sarili. Mga kapatid, na-dethrone na po ito. Ang sarili po natin ay na-dethrone na nang tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Ang kabanalan na katanggap-tanggap sa harap ng Diyos sa bawat gagawin, kahit na sa pagkain, anuman ang ginagawa, we are doing this for the glory of our Lord Jesus Christ. May nakakakita man o hindi, para sa Panginoon. Kaya kapag si Kristo po ay nakaupo sa puso natin, kapag si Jesus ang hari ng buhay natin, hindi ka papatay, hindi ka magnanakaw, hindi ka magsinungaling kasi si Kristo nakaupo sa puso natin. At kahit mabuti ang iyong gagawin, hindi mo sasabihin dahil sa iyong pagsusumikap, kundi dahil kay Kristo na nagbigay ng lakas na gawin ang mga bagay na ito. Purihin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Mamuhay sa kabanalan. Tandaan po natin ito. Huwag mong isipin na walang katapusan ang pagliliwaliw sa kasalanan. When God closes the door, may hangganan po ang lahat ng ito. Mahirap kung dumating ka sa point na isarado ng Diyos ang pintuan ng daong para magbago. Luke 16:27. Tingnan po ninyo, nakaisip ng mabuti yung pong mayamang nasa Hades ng pagdurusa. Let us see. Tingnan natin. Luke 16:27. Yan. Hindi pala yun. Luke 16:27. Tingnan po natin. Kung kayo po may Biblia, pwede ninyo pong i-check. Luke 16:27. Ito po ang sabi.
Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Gusto niya, nagre-request na mabuhay uli. At magsishare, mga ngaral. Tingnan po. Bakit? Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang siya'y bigyang babala nang hindi na sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Okay tayo yan. Ayun yung palamigin lamang yung kanyang dila. Ay hindi uubra. Palamigin laang. Palamigin lamang ng konti, saglit, yung kanyang pagdurusa. Ngayon naisip niya, nagkaroon siya ng compassion. Paano na ang mga kapatid na pareho din ang ginagawa? Paano na sila? Ayaw niya na mapunta doon sa Hades ng pagdurusa. Kaya ang request ay babalaan. Ano ang sagot? Naroon si Moses, naroon ang mga propeta. Ibig sabihin, naroon ang mga tagapangaral ng pagbabago. Si Noe ay nangaral noong panahon niya. Si Jesus ay nangaral. At sinabi ni Kristo sa parabola, nariyan si Moses, nariyan ang mga propeta, hanggang ngayon mayroong nangangaral. At ito pong panahon na ito na habang may nangangaral para lumakad sa kabanalan, si Kristo ang hari, si Kristo ang nasa puso, hindi sarili. Sabi ni Pablo, ipinahako na, namatay na. Kapag ang Kristiyano, mananampalataya, talagang sinabi niya, sumampalataya sa Panginoon, yung sarili inaipahako na, namatay ng kasama ni Kristo. Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sa ministry, mga kapatid, maging aware po tayo. Kapag tayo nagpatotoo, hindi dahil sa atin na mga gawa, nakapag-ministry tayo dahil kay Kristo. Sa anumang mabubuting nangyayari, lahat ng ito ay dahil kay Kristo. Amen? Dahil sa Kanya. Yun ang kabanalan. Kaya kapag ka si Kristo nasa buhay natin, ni-remind si Kristo ang hari, siya ang masusunod. Naku pala, sigurado yan, sabi sa talatang binasa. No, dahil kay Kristo, lalakad tayo sa kabanalan. Hallelujah. Lang nga namang si Kristo ang hari, tapos magsisinungaling ka. Si Kristo ba'y sinungaling? Siya po ay katotohanan. I am the way, the truth, and the life. Kaya kapag si Kristo ang hari, Lord, ikaw ang hari, ikaw ay katotohanan, aba hindi ako magsisinungaling. Di ba? Kapag may napulot, halimbawa sa opisina, kunyari, blessing. Tama-tama, nananalangin ako. Ang ganda ng relo, maisanla. Lord, thank you sa blessing. Hindi ko na ipagtatanong. Abay, kapag si Kristo ang hari, hindi ka mag-atubili na ipagtanong kasi hindi naman iyo yun. Amen po. Amen? Naalala ko si Pastor Dante, yung kwento niya. Siyempre, nung siya ay tagapamahala ng opisina ng Bethel Bible College. Mga opisina. Yun sa business manager, sa presidente, kay Dr. Eli Javier. Abay, siyempre, nakita niya, may pera dun sa basurahan. Ay, di ibinalik niya. Ewan ko kung tama ang aking pagkaintindi sa kanya sinabi. Sabi daw niya, palay dito yung kwarta'y tinatapo na. Tapos ibinigay niya. At from that time on, ay siya po ay 4 na taon na naging janitor doon sa mga opisina. Kontrolado niya yung opisina ng mga mahalagang kwarto doon po sa Bethel Bible College. Siya po ay janitor. Ay kung ano po ako, janitor din po ako. Pareho lang po kami janitor. At sa katapatan, siya po ay nanatili sa kalagayang yon. Praise God. May mga temptation, pero kapag si Kristo ang hari,
hindi tayo papadala sa anumang temptation. Amen po? Kapag si Kristo po ang hari, ilagi natin Lord, kayo po ang hari, kayo po ang Panginoon, kayo po ang gusto ko pong itaas, kayo po ang gusto ko pong parangalan. Hindi po ang sarili. Si Kristo lang ang hari. Amen? Pangalawa, mananampalataya sa Panginoon. Manampalataya sa Panginoon. Luke 13:22-30. Yung una, mamuhay sa kabanalan. Pangalawa, Luke 13:22. Habang nagpapatuloy si Jesus papuntang Jerusalem, siya'y nagturo sa bawat bayan at nayon sa kaniyang dinaraanan. Minsan may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya sa kanila, pagsikapan niyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag tumayo na, ito po, kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara na ang pinto, magtiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin niyo, Panginoon, papasukin po niyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom, nakasalo ninyo at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Iiyak kayo at magngangalit ang mga ngipin. Kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, habang kayo na may ipinagtatabuyan. Yun. Tuloy po natin. Sabi doon, 29, darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran at sa hilaga at sa timog at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauna at may nauunang mahuhuli. Sabi doon sa 7:21-23 ng Matthew 7:21-23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang taong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa sa langit. Sa araw ng paghukom, marami magsasabi, Panginoon, hindi bubat sa inyong pangalan nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Manampalataya sa Panginoon. Alam niyo, nung sinulat po ito pong pangyayaring ito pala, sa Luke chapter 13, malapit na pong mamatay ang Panginoon, pero patuloy pa rin siya sa kanyang pangangaral. Ito po ay, ang intention ay talagang para sa mga Hudyo. Bakit? Binanggit po dito sa Luke 13:22, sabi doon, kumain kasama ni Jesus. Nakita at nakasama si Jesus. Kilala nila si Jesus. Tingnan po ninyo, mga Hudyo po. Pero sa kabila ng pangangaral ng Panginoon, hindi po sila naniwala sa Panginoon. Anong kulang? Batay po doon sa Matthew 7 at maging po dito, sabi doon, nagpalayas ng demonyo, nangaral sa pangalan ng Panginoon, gumawa ng mga himala. Ito po, kahit sa mga himalay, may tendency na magmalaki ang isang tao. Na para bang siya ang gumawa ng himala. Kaya ang kwento ng himala ay yung, talagang pinag-pray ko God, galing nga Naku, kabilis gumaling, pinag-pray ko lang. Sarili pa rin. Nung nangaral ako, talaga naman tanggapan,
presensya ko pala ay talagang hanghanga na eh. Mga kapatid, sa pangangaral, ang sentro ng Ebanghelyo ay si Kristo. Ang Diyos ang gumagawa ng himala. Na kahit sa pangangaral, kahit sa mga accomplishments, na kung titingnan ay pwedeng ilantad ang kagalingan ng sarili, pero lagi natin tatandaan, ang Diyos ang nagliligtas, ang Diyos ang nagpapagaling, sisidlan lamang tayo kung meron mang mga dakilang himalang nangyayari, it's all for the glory of God. Maniwala, manampalataya sa Panginoon. Ano ang kulang? Hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Patuloy sa paggawa ng kasamaan. 13:27. Binanggit po yan dito sa Lucas 13:27. Sabi doon, mga kapatid, sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong lahat ng gumagawa ng kasamaan. At maging doon sa dito po sa Matthew 7:21. Ulitin ko po, it does not necessarily na iniisip natin kasamaan ay palagi yun pong gumagawa ng kasamaan na merong poong capital punishment. Papatay, mangangalunya, magnanakaw. Hindi po yun. Hindi po yun. Kahit po yung pagiging self-righteous at prideful, yun po ay kapareho lamang din. Kasi tao lamang ang naglalagay ng degree ng kasalanan. Tao lamang, mga kapatid. Kaya mapapansin po ninyo, iba ang hatol ng kasamaan kapag nagnakaw ng manok. Iba po ang parusa ng tao dyan. O nagnakaw ng kambing. Mahirap-hirap ang baka. Mahirap kalikarin. Pero iba kapag pumatay, makikita natin niya parang unfair na, halimbawa, nagnakaw ng kambing. Tapos, yung isa naman ay nagnakaw ng bilyon-bilyon. Sabihin pareho kayo na makakukulong ng habang buhay. Sabihin na, parang hindi patas yun. Tao lamang ang naglalagay ng degree ng kasalanan. Pero alam po ba ninyo sa harap ng Diyos, pare-pareho laang. Kasi ang kasalanan ay paglabag sa kalooban ng Diyos. Kung iisipin nga natin yung kasalanan ni Adan at ni Eva, kumain lamang po yan. Masama gahong kumain. Di naman po masamang kumain. Amen? Tama po? Pero ang kinain po nila, yung pong bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pero tingnan po ninyo, naging hatol. Ang naging hatol, kamatayan na spiritual at kamatayan. Na-curse ang ground, na-curse din po ang tao. Dumating ang kasalanan sa libutan at ang kamatay, naranasan ng lahat ng tao at nagkaroon ng imputation of sin. Kahit sa pagiging prideful, not necessarily, hindi naman siya pumapatay, hindi naman siya ang buhay na malayo sa Diyos. Kaya nga po, ang pananampalatayang tunay ay nagdadala sa matuwid na pamumuhay. Amen? Yun ang kulang. So, pwedeng sabihin nangaral po kami sa inyo. Ginamit po ninyo kami, Panginoon. Kami ay nagsakripisyo. Ganito, ganyan ang aming mga ginawa. Pero walang pag-ibig. Nakasentro sa sarili at hindi sa Panginoon. So, una, mamuhay sa kabanalan. Pangalawa, manampalataya sa Panginoon. Pangatlo, magkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon. Magkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon. Matthew 25:1-13. Alam ko very familiar ito sa inyo. Itong parable na ito.
Matthew 25, 1 to 13, tungkol sa 10 dalaga. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito, may 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Okay? Gusto ko dito, let us jump on to verse 10. Isinarado na ang pintuan. Kaya't lumakad ang 5 dalaga Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis habang wala sila. Ito po, dumating ang lalaking ikakasal at ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Alam po ba niyo ang kultura sa kanila sa kasalan? Iba po sa kultura natin. Iba po. Ang bridegroom, kasama niya ang kanyang mga kaibigan, pupunta sa bahay ng babae, susunduin yung babae, at dadalhin sa kanyang tahanan para doon mag-celebrate. Sa din po iba, di ba? Ang celebration doon po sa babae. Karaniwan po yun. Bagay, nagbabago na ang panahon. Kasi ngayon, mga restaurant na. Pero nung una talagang sa bahay ng babae, doon ang celebration ng kasalan. Tama po. Pero sa kanila, iba. Susunduin ang papakasalan, yung bride, kasama ng kaibigan, at dadalhin sa bahay ng lalaki. Kaya mapapansin nyo, ang sabi ng Panginoon sa John 14, may relasyon po yan na siya ang ating groom, tayo ang bride yung church. Ako'y pupunta doon sa langit, sa bahay ng aking ama at maghanda ng tirahan ng bride. At pagka natapos na naihanda ang tirahan ng bride, ako'y muling babalik para kunin yung bride, ang simbahan, ang church, tayo. Kagaya ng lalaking ikakasal, ang Panginoon nadudoon, naghahanda at susunduin ang kanyang bride. Kaya mapapansin ninyo dito sa parable ng 10 virgins, habang sabi doon, ito, verse 4, ang matalino may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan, na antala ang pagdating ng lalaking ikakasal. Kaya inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya. So, along the way na. Ito na, along the way na. Nasundo na, ito na. Papunta na doon sa bahay ng lalaki. Ang problema doon sa 5, wala nang langis. Doon sa 5, may langis pa. Kaya may liwanag pa. Isinarado na ang pintuan. Hindi na makapasok yung 5 walang langis. Ang nakapasok yung may langis, yung may ilaw. Mga kapatid, when God closes the door, naghahanda na po ang Panginoon ng ating titirhan. Yung church, kukunin na niya isang araw. Kapag nagkaroon ng rapture, nagkaroon ng pagdagit, hindi pwedeng sabihin, Lord, isa pa po. Pwede po ba isa pa? When God closes the door. Sino nakasama? Yung may langis. Alam niyo sa Bible, yung simbolo ng langis, simbolo po yan ng banal na espiritu sa buhay ng isang tao. Ang langis ay simbolo ng salita ng Diyos. Hello mga kapatid. Si Jesus ay darating para sa kanyang iglesia.
Hindi para sa lahat ng mga tao. He will be coming for the church. Ang asawang babae na susunduin ay church. Hindi pong a professing Christian. Ang susunduin, ang pupuntahan ng ating Panginoon ay yung mga tunay na may relasyon sa Kanya. Hindi tungkol ito dun sa ating ginagawa, kundi yung ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Kayo nung panahon ni Noe, pwedeng sabihin ng mga tao, naniniwala na kami sa iyo, Noe. Buksan mo ang daong, naniniwala na kami. Nagsisisi na kami, handa na kaming talikuran. Pero nakasarado na ang pintuan. Ang Panginoon lamang ang makapagbukas ng pintuang yon. Bakit? Siya po nagsarado, hindi si Noe. Hello, mga kapatid. Kahit sa kanyang muling pagbabalik, hindi natin alam. Sa kataasan ng tao, kahit mangangaral, sa kataasan ng tao, ina-attempt niya yung sovereignty ng Panginoon, yung wisdom ng Panginoon. Kaya kahit sikat siya at sa kanyang kataasan, nagpipredict Sa panahon ngayon, nagpipredict. Sabi ng Bible, walang nakakaalam. Pero sa kataasan ng tao, sa kayabangan ng tao, nagpipredict kung kailan darating ang Panginoon. Nakita ninyo? Wala pong nakakaalam ng oras at araw ng kanyang muling pagbabalik. Nagulat na lamang, nyari yan na. Ang lalaking kakasal. Kaya nga lang, ang problema, walang langis. Ang problema, walang ilaw. Si Jesus ang ating ilaw. Hello? Nagliwanag ka dahil kay Kristo. At kapag si Kristo nasa puso mo, nasa buhay mo, He will be coming for you and me. Kasi lahat ng may tunay na relasyon sa Kanya, lahat ng may kaugnayan sa Kanya, yun ang totoong mananampalataya. Hindi ko po kita. Hindi natin kita. Hindi niyo po kita yung akin pong relasyon sa Panginoon. Hindi natin kita ang isa't isa, pero walang maitatago sa Panginoon. Alam niya kung sino ang sa Kanya. At hindi siya kailanman magkakamali. Nawa ang message ngayong pong umaga will be a wake-up call para sa bawat isa sa atin na ang pananampalatayang ito ay talagang seryosohing maigi. Dahil kapag isinarado na ang pintuan, wala nang makapasok. Wala nang makapasok. At kung isarado ang pintuan, mga kapatid, mapalad sila na nasa loob na ng pintuang ito na nag-enjoy sa presensya ng ating tagapagligtas. Hallelujah. Praise God. Napakaganda ng sinabi sa John chapter 10 verse 9. Si Jesus ang pintuan. Alam niyo ba yung illustration yan na si Jesus ang pintuan? Yung sinasabi niya, I am the good shepherd. Ako ang inyong mabuting pastol. At yung mabuting pastol, kapag po nasa field yan po ay gumagawa ng sheep pen. Ito man ay yari sa mga kahoy na palibot o kaya ay mga bato na pinatas. Yan po ay para maging kulungan nila. Alam niyo kung sino po ang nakahiga, pabalahandra. Yung nakaganyan sa sheep pen. Yun pong shepherd. Kaya yung papasok, lalabas, dadaan sa kanya. Kaya sabi niya, I am the door. Ako ang pintuan. At ang sabi, kilala niya yung kanyang mga tupa. May pangalan ang kanyang mga tupa. Alam niya yung sa kanya. The Lord is our shepherd. And He is our door. Siya ang ating pintuan. Amen? Pumasok sa Kanya
na siya naman pumasok sa puso natin, binuksan ang pintuan, sabi doon sa Revelation chapter 3, verse 20. Ako'y kumakatok sa pintuan na inyong mga puso. Ang sino mang magbukas, ako'y papasok at hahapong kasalo niya. Intimate na fellowship. Pinapasok natin si Lord sa ating puso. Purihin ang Diyos. Manatili siya na maliwanag na mensahe sa atin. Lord, Ikaw ang aking kabanalan. Ikaw, Panginoon, ang hari at aking tagapagligtas. Kay Kristo, meron tayong katiyakan. Humanghang ako sa isang pastor na nagsabi, wala, titiyakin ka. Titiyakin ka. Na lahat daw na ipinagkatiwala sa kanya ay siguradong maliligtas. Parang hindi ko kaya yon. Hindi ko po matitiyak kung sa aking lakas ang makakatiyak lamang ng iyong kaligtasan ay ang Panginoon. Pero hindi ako, kundi ang Panginoon. Kasi si Jesus ang ating tagapagligtas. Amen po. Lagi nang pinagtatalunan, nawawala ba ang kaligtasan? Nawawala ba ang kaligtasan? Pinagtalunan na yan noong pa hanggang ngayon. Hindi matapos-napos na si Judas gay ligtas. Ay hanggang ngayon pinoproblema yun. Kaya sabi ng isang, di kapag naruro na, di saka mo sabihin. Yung alamin kung sino ang ligtas at hindi natin alam. Meron po bang makakatiyak dito na si Judas ba iligtas o hindi? Palagi ko yung Diyos lamang ang makakaalam noon. Kasi si Kristo po ang uupo bilang hukom. Tama po. Pero isang bagay ang tiyak ko. Sabi ko sa kanila, sa argumento na nawawala ba ang kaligtasan? Ang kaligtasan po ay kailanman hindi nawala. Kasi si Kristo nariyan. Si Kristo ang kaligtasan. Tao po ang nawawala at nagwawala. Nawawala at nagwawala. Kaya nga hinanap ang tao, nawawala . Si Jesus nariyan lang. Hindi nawala ang Panginoon. Nariyan lang. Ang isang assurance sa ito sa banal na kasulatan. Kung ikaw ay nasa Panginoon, ngayon, ligtas ka. Kung ikay nasa Panginoon, bukas, ligtas ka. Kung ang Panginoon ay nasa sa iyo, 5 years after, ligtas ka. Bakit ko sinabi yan? Kasi ang pinananahan ni Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ano po niya? Pero kung wala ka sa Panginoon at alam mong wala ka sa Panginoon, walang kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay nasa Panginoon. So, hindi ko po problemahin ibang tao. Nawala ba ang kaligtasan nito? Nawala ba ang kaligtasan? Meron ba kaligtasan ito? Meron kaligtasan yun? It is between them and the Lord. Sila at ang Panginoon. Ang maganda tingnan yung sarili. Ako ba'y nasa Panginoon talaga? Lord, ikaw ba'y nasa sa akin? Hello, mga kapatid. Kasi ang makapagsalita tungkol sa karunungan about salvation na maliwanag, it is between you and God. Alam mo sa puso mo, Lord, ikaw ang naghahari ba? Ikaw ba ang nasa puso ko? Ikaw ba ang nagdidirect talaga sa buhay ko? Ikaw ba talaga ang nasusunod? Hindi natin yan mababasa sa buhay ng ibang tao. Kasi hindi mo alam ang kanilang iniisip. Hindi mo alam ang laman ng kanilang puso. Pero ikaw, alam mo ang iyong buhay sa harap ng Diyos. Kaya bago mo susuriin ang kaligtasan ng iba, pupunahin ganito, ganyan. Napakaganda na ito ay pagtingin sa ating mga sarili. Bakit? Napakahalaga ng salvation. Kasi wala na pong second chance kapag nado na sa dagat-dagatang apoy.
there will be no even slight second chance when someone is already in hell, when God closes the door. Salamat. Bukas na bukas ang pintuan. May nangangaral pa din tungkol sa kabanalan. May nangangaral pa din tungkol sa siya ang paghariin at hindi ang sarili. Si Kristo ang kaligtasan. Kay Kristo tayo manampalataya. Kay Kristo tayo magsuko ng buhay. Mga kabataan, mga ina ng tahanan, sa Kanya lamang dahil siya ang nag-iisang hari at nag-iisa nating tagapagligtas. Tayong lahat ay umaasa sa biyaya ng Diyos. Wala pong hindi umaasa sa biyaya ng Diyos. Kahit si Pablo na ginamit mightily ng Panginoon, sinabi niya, umaasa sa biyaya. Lahat ho tayo umaasa sa biyaya ng Diyos. Kaya, salamat. Dahil ang mensaheng ito ay nagpapaalala sa atin ng plano ng Diyos sa atin na hindi niya nais ang sino man ay mapahamak. Hindi nais ng Diyos ang sino man ay mapahamak. Ang gusto niya, tayo ay maligtas. Salamat. Meron tayong tagapagligtas. Amen? Ang chance, ang pintuan ay bukas. Kaya, sa bawat isa na naririto, kung may pangungusap sa iyo ang Panginoon na talagang totally isuko ang buhay sa Panginoon, this is the right time. Lord, ikaw ang aking sinasampalatayanan. Tayo po tumayo. Hallelujah. Praise God. Awitin natin yung awit na iniaalay ko. Iniaalay ko. Oh, glory to God. Sa kagandahang loob ng Panginoon, iniligtas po niya tayo. Sa kanyang mayamang pag-ibig, inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. At sa kanyang patuloy na pagpapahayag ng kanyang pag-ibig, namatay ang mga disciples, pero patuloy pa rin may nangangaral ng panunumbalik sa ating Panginoon. Hallelujah. Salamat. Dahil bukas ang pintuan ng kanyang habag at awa. At walang lumapit sa Diyos, sa Panginoon, na kanyang itinaboy. Hindi siya tumitingin sa ating nakaraan, kundi sa kasalukuyan ng pagpapakumbaba at pagkilala. Panginoon, kung wala kayo, wala po akong magagawa. Ikaw ang aming kailangan. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ialay natin ating buhay sa Panginoon. Sigurado ako, lalakad ka sa kabanalan. Ikaw ay lalakad sa liwanag dahil si Jesus ang hari ng iyong buhay. Hallelujah. Let us continue surrender our life to Jesus because He is all our need. Siya lamang. Inyaalay ko. Ito ang panahon, talikuran ng kasalanan. Anumang karumihan, anumang gawang di kaaya-aya, kahit ang pride, pagmamalaki, pagyayabang, isuko natin ito sa Panginoon. Hallelujah. Full surrender, buong pagsusuko. At ang banal na Espiritu, ang langis
ng kapangyarihan ang siyang pupuno sa bawat isa. Kristo, hinya. Once again, inialay ko, mga kabataan, ialay mo yung buhay sa Panginoon. Inaataman ng tahanan, ialay mo yung buhay sa Panginoon. Darating ang time, isasarado na ang pintuan. Pero bago dumating yun, you have already surrendered your life to Jesus. Nothing to be afraid of. Hallelujah! Si Jesus ang ating assurance. Oh Lord! Hallelujah! 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 Bring revival in your church, O God. Hallelujah! Makapangyarihang Diyos, aming Ama, hayag po ang aming buhay sa inyo. Ang dilim ay liwanag sa iyong paningin. Ang sikretong maituturing ay lantad na lantad sa inyong karunungan at sa inyong mga mata. Wala pong sekretong kaisipan. We are all transparent before your sight. Salamat, Panginoon. Dahil napakayaman ng iyong kahabagan, napakayaman ng inyong pag-ibig, na kung kami ay lalapit sa inyo, hindi mo kami tataboy. Nagkukulang, nagkakasala, nagkakamali, tumatalikod. Pero salamat, ang nanunumbalik at nagpapakababa ay iyong tinatanggap. Oh, glory to God. Baguhin mo po kami. Linisin mo po ang aming buhay. Tulungan mo po, Panginoon, na ikaw lagi ang maghari sa aming mga puso. Ikaw ang manguna sa aming buhay. Na kahit sa mabubuting bagay na aming ginagawa, ang malantad ay ang gawa ni Kristo, ang kadakilaan ng aming Panginoon. Si Jesus, ang tunay na pinakamagaling, ang aming Panginoon. Hallelujah. Purihin ka. Lord, salamat. Dahil isang araw, ikaw ay nangako, sunduin mo ang iyong bride. Babalik ka para sa iyong bride. Sa iyong muling pagbabalik, dadalhin mo ang iyong bride kung saan ka ngayon naruroon. Salamat po. There will be a great celebration with our bridegroom, ang aming Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At sa paghihintay sa inyong muling pagbabalik, Lord, dalangin ko ang bawat isa, masumpungan mo, Panginoon, ang bawat isa na punong-puno ng langis, ng kapangyarihan, ng presensya ng banal na Espiritu na tatak ng aming tunay na kaligtasan, ng aming tunay na relasyon sa aming Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mag-apoy ang bawat isa
sa presensya ng aming dakilang Diyos, ng aming Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kay Kristo, meron kaming katiyakan. Kay Kristo, meron kaming buhay na walang hanggan. Kay Kristo, may tunay na kagalakan na pang walang hanggan. Kay Kristo, wala nang hahanapin pa. Si Jesus ang aming kasapatan. Si Jesus ang aming pong hari at tagapagligtas. Ang pananabik ay hindi tungkol sa mga tagumpay dito po sa lupa, kundi ang katagumpayan ay masumpungan mo kami na tapat sa iyong banal na harapan. May you find us faithful, O Lord. May you find us faithful. Hallelujah. Thank you, Lord, sa mga opportunity na binibigay mo pa upang ang buhay na ito ay magamit para sa iyong kalwalhatian. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po. Purihin ka. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng nanampalataya at may kaugnayan kay Kristo ay nagsabi ng masayang Amen. Amen at Amen. Kayo po'y makaupo na. Salamat po.